sa DG5 Kids presents Cartoon Network. Sunog na bangkay na natagpuan sa Pampanga noong Sabado, kumpirmadong sa anak ni dating Marcos lawyer, Attorney Oliver Lozano. 67 anyos na lolo, kinalagkat ng 10-wheeler truck sa Balintawak, patay. Training ng mga bus driver sinimulan na, pero ilang tsuper iginiit may kasalanan din ang pamahalaan sa madalas na aksidente sa mga lansangan. Presyo ng pinakamurang loaf bread na Pinoy Tasty tumaas na ng 2 piso. Pagbenta o pagrenta ng mga lupang pag-aari ng AFP, lumang tugtugin na, sabi ni dating Pangulong Fidel Ramos. Halos 20 bilyong pisong nakuha sa bentahan noon. Saan na nga ba napunta? Mga Pinoy na hirap sa buhay, may pinaka-happy sa kanilang sex life, base na rin sa isang pag-aaral. Sa action sports, Manny Pacquiao may nakapila na raw na 6 na makalaban bago siya magretiro. Sa showbiz aksyon, kapatid nating si Mo Twister, may pinagkakaabalahang racket sa internet. May time pa kaya siya para sa special someone na si Rian Ramos? At mga wagi sa Golden Globe Awards kilalanin. Sa Makata Super Video, lalaking mga Superman, superhero tunay, nga ba? At mga bagong paraan ng military training, malalaro na! Pilipinas, magandang gabi. Ngayong 17 ng Enero. Ang mga maaaksyong balita. Dead on the spot ang isang 67 anyos na lalaki na nasa pool ng isang 10-wheeler truck sa QC. Natsyempuhan pa ng News 5 ang biktima na nasa ilalim ng truck. Gerard Garcia, ikwento mo. Sa isang iglap, natuldokan ang buhay ng 67 anyos na si Teresito Valdez. Nakaladkad ang biktima ng isang 10-wheeler truck sa Balintawak sa QC. Naabutan pa ng News 5 ang bangkay ni Teresito na nakahandusay sa ilalim ng truck na nakasagasa sa kanya. Ayon sa mga nakakita, patawid ang biktima na tila nakikipagpadintero sa mga sasakyan bago nabundol ng truck. Ayun, tumigil dito sa gitna. So, ang presumption ng driver, titigil. Nung pag-abante ng truck, biglang dumiretso. Ayun, tinamaan dun sa unang gulong, kinaladkad. Sa tindi ng pagkakabundol, nabali ang kaliwang hita ni Teresito. Kwento ng pinsan ng biktima na si Rudy, pauwi na sana ang matanda mula sa pamamasyal. Masakit sa damdamin ko yun. Tumawag ko si Ray Pilapil na si Manong yata doon yung nasagasaan sa kanto. Sabi na pumunta na lang ako rito. Sumuko naman ang driver ng truck na si Edgar Bulay. Aminado man sa kasalanan, giit niya, aksidente ang nangyari. Paglagpas ng lane dito, nagurong-sulong siya. Hindi na alam gagawin. Hindi talaga kinaya ng preno, sir. Gerard Garcia, News 5. Patay ang parehong driver ng jeep at tricycle na nagsalpukan sa QC. Sa lakas ng banggaan, parehas na tumaob ang dalawang sasakyan. Sel Guevara, ikwento mo. Halos maglupasay sa kaiiyak si Rosario Cagampan habang hinaaplos ang bangkay ng kanyang mister na si Marbe. Hindi siya makapaniwalang nagkatotoo ang kutob niya. Pauwi na siya, basta banda malapit na alas 12, uuwi na yan siya kasi yun lang talaga ang oras niyang palagi. Okay. Kasi pag lumagpas yan, pag lumagpas na yan, nag-aalala na ako. Nagkasalpukan kasi ang tricycle ni Marbe at ang pampaserong jeep na minamaneho ni Michael Gansay sa IBP Road sa Batasan Hills, Quezon City alas 12 ng hating gabi. Sa lakas ng pagkakabangga, parehong tumaob ang jeep at tricycle. Tumilapon si Marbe habang si Gansay naman ay pumailalim sa jeep kaya dead on the spot silang dalawa. Ayon sa nakakita, humaharurot ang jeep bago sinalpok ang kasalubong na tricycle.
Kita ko may kumalampag dito, pero ang ano ko, mabilis yung takbo ng dating ng jeep. Dagdag panis sa Luprania, bago nangyari ang aksidente, nakabangga na ng dump truck sa Litex ang jeep at tinakasan niya ito. Malas naman na ang tricycle ang sinalpok niya. Nasugatan din sa aksidente ang mga pasahero ng jeep at tricycle na agad namang itinakbo sa ospital. Patay man ang dalawang tsuper, tuloy ang investigasyon ng pulisya sa kung ano ang tunay na sanhi ng aksidente. Sel Guevara, News 5. Sa iba pang mga balita, umarangkada na kanina ang isang linggong training ng TESDA para sa mga driver ng bus at operators. Pero giit ng ilang super, hindi lang sa kanila dapat isisi ang madalas na aksidente sa mga lansangan. Trish Roque, ikwento mo. Kadalasang isinisisi sa kaliwat ka ng aksidente sa mga lansangan ang kawalan daw ng training ng mga driver. Kaya kanina, sinimulan na ng TESDA ang isang linggong training para sa mga tsuper ng bus. Mahigit 40 bus driver at operator ang sumailalim sa lecture. Once may hawak ka ng manibela, ano ba yung tamang ugali ng isang responsible na tsuper pag may hawak siya ng manibela? We emphasize din yung meron kang hawak na buhay. Pagkatapos ng 3 araw na lecture, dadaan sa written at practical exams ang mga tsuper. Target ng DOTC na maging TESDA certified ang lahat ng bus driver sa bansa pagdating ng taong 2013. Pero sisimulan daw muna nila ito sa 15,000 bus drivers na nagmamaneho sa kahabaan ng EDSA. Aminado ang ibang driver na kahit veterano na silang nagmamaneho, may kailangan pa rin silang matutunan. Kung may alam na po kami ngayon, mas nadadagdagan pa po ng ilang doble sa kaalaman namin sa pagmamaneho. Kasi nadadagdagan kami ng konting idea regarding sa pagdadrive at maging aware din kami kung paano maging makaiwas sa aksidente. Pero giit ng ibang driver, bakit sila na lang lagi ang sinisisi? Ngayong malaking bahagi ng kaligtasan sa daan ay nakasalalay rin sa gobyerno. Marami raw ang mga bitak-bitak na kalsada na maaaring maging ugat ng aksidente. Isa sa faktor ng aksidente na nangyayari